So tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating serye in 1 Corinthians. Tayo ay nasa chapter 2. We had a 2 Sunday break nang dahil sa tayo nagkaroon ng Special Lord's Supper 2 weeks or 2 Sundays ago, at last week ay yung ating talagang scheduled na Lord's Supper. So having said that, tayo muna ay dumako sa iba't ibang talata na nagpapahayag direkta ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, specifically yung kanyang death and resurrection. But for today, tayo naman ay hindi pa rin umaalis doon. But instead, tayo ay nagdodraw ng iba't ibang aplikasyon that is rooted from the gospel of Jesus Christ. Nakaugat pa rin ito sa ebanghelyo, sa natapos na gawain at persona ng ating Panginoong Hesus. And then to recap, para makuha natin yung tunay na konteksto ng ating mga talatang binasa kanina, which is our sermon text. Nung nakaraan ay tinalakay natin yung patungkol sa pagbabalik tanaw ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya ng Korinto upang mas lalong idiin sa kanila sa isang mapagbiyayang paraan kung ano ang pinakamahalagang mensahe na kanilang tinanggap at dapat tanggapin ng kahit sino, at yon in its bare minimum ay ang patotohanan patungkol sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na si Kristo, ang kanyang persona, pati na siya na ipinako sa krus. Na sinabi ni Apostol Pablo, nung siya ay naroroon, ay kanyang napagpasahang walang malaman sa harap nila, o di kaya naman ay walang ipakilala sa harap nila, malibang si Kristo Jesus at siya na napako sa krus. Na ang mensaheng ito na napupuspos ng kahangalan para sa mga hintil na hindi mananampalataya, at ito ay tinuturing din na kahangalan ng mga Hudyo na hindi sumasampalataya, ay natatanging pwede lamang tanggapin ng isang tao na kinilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kasabay sa kanyang pagpapaliwanag na nung siya ay naparoon sa Korinto, noong mga panahong yun na siya ay napupuspos ng takot, panginginig dahil sa takot na magministeryo sa kanila, ay ang nagbigay lamang sa kanya ng lakas at ang nagbigay sa kanila, sa mga taga-Korinto, ng kapasidad upang kanilang tanggapin ang mensahe na lumalabas sa nanginginig na mga boses at bibig ni Apostol Pablo noon, ay dahil ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Na hindi ito ayon sa husay ng kung sino ang nangangaral, kung gaano siya kahusay o karunong pagdating sa larangan ng pagsasalita, ngunit ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan o pagpapakita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And thus to pick up, sinabi niya in verse 5 of 1 Corinthians chapter 2, upang ang inyong pananampalataya ay hindi mapasalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. And to balance things out, hindi naman ito minamasama na ang mga bawat tao na pagkakalooban ng kapasidad na magkaroon ng husay sa pananalita. It does not prevent people, especially Christians, to not nurture their gifts. But rather, even kahit gaano na maging progress ng pag-nurture sa ating gifts, gaano kahusay ang ating maging level pagdating sa mga regalong ito ng Diyos, ay hindi pa rin dapat ito ang ating nagiging final say, o di kaya naman ay ang ating pinagbabasihan kung bakit ang isang makasalanan ay mananalig o sasampalataya sa Ebanghelyo. Ito yung magandang paalala para sa mga taga-Korinto bilang sila ay nagdi-divide over eloquent teachers and preachers that they have in their church during their time. At dahil doon, hindi dapat natin na masamain na anuman ang antas ng husay ng isang mangangaral sa kanyang ginagawa, ay ang mahalaga ay ang kanyang pagiging matapat. And whatever the effects will be ng kanyang pangangaral or the result of his faithful preaching will always up to the power of God through the Holy Spirit of God. Kaya nga ang nakaraan nating mensahe, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay patungkol sa krus ni Hesukristo at ginagawang nakasalalay, hindi sa husay ng tao. Hindi tayo sa husay ng tao sumasalalay pagdating sa pagiging o pagkakaroon ng resulta ng isang matapat na pangangaral patungkol sa krus. We're talking about the event and not the symbol itself, but the event, the cross event of the Lord Jesus Christ. Ngayon, bilang isang guro at isang mangangaral, si Apostol Pablo ay kilala pagdating sa tinatawag nating purposeful and yet clear na explanation
o pagpapahayag. He is always a good elaborator. Mahusay siya mag-elaborate ng kanyang mga paksa. At dahil rito, sa ating tekstong tinitingnan ngayon, yung ating naging pagbasa kanina lamang, verses 6 hanggang verse 16, ay makikita natin ang magiging pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa katotohanan kung bakit hindi dapat nakasalalay o isinasalalay natin sa husay ng isang mangangaral ang positibong resulta ng pag-iibanghelyo o di kaya naman para sa mga mananampalataya yung positibong resulta ng salita ng Diyos na ipinapahayag sa kanila. At dahil nga we pick up from verses 4 at 5 ng 1 Corinthians 2, no mga talatang iyon, ibinanggit na niya kung sino talaga ang responsible, who should be taking the credit for the effects or positive effects of the gospel or of God's word sa bawat tao na sumasang-ayon dito. At binanggit niya for the first time ang banal na Espiritu, one of the persons of the Trinity. At ang banal na Espiritu, sa pagbanggit niya in verses 4 at 5, ay kanyang patuloy na ipapaliwanag kung ano yung ginagawa mismo ng banal na Espiritu sa isang tao na hinirang ng Diyos ayon sa malayang kalooban ng banal na Espiritu upang ang mensahe ng krus na kahangalan para sa mga hindi sumasampalataya ay maging kapangyarihan ng Diyos para sa mga sasampalataya. So today we'll meditate on the truth as to how the message of the cross of Christ is revealed and believed by those who are being saved. Kaya nga mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang karunungan at kakayahang manalig sa krus ni Hesukristo ay malayang kaloob ng banal na Espiritu. Ang karunungan at kakayahang manalig sa krus ni Hesukristo ay malayang kaloob ng banal na Espiritu. At hahatiin natin ito sa dalawang bahagi bilang dalawang sub-points ang ibinigay sa atin ni Apostol Pablo upang maunawaan natin yung katotohanan kung ano ang function o role ng banal na Espiritu pagdating sa pagbibigay niya ng karunungan at pagbibigay niya ng kakayahan na manalig ang isang makasalanan. So ang una ay ang karunungang malayang kaloob ng banal na Espiritu. We'll be talking about the wisdom that is being revealed, the wisdom that is being given by the Holy Spirit, ang karunungang malayang kaloob ng banal na Espiritu. At ang ikalawa ay ang kakayahang malayang kaloob ng Espiritu, the enabling, ang malayang o kakayahang malayang kaloob ng banal na Espiritu. So hindi lamang basta karunungan or wisdom. At ang tinutukoy ditong wisdom ay yung wisdom ng salvation, yung karunungan patungkol sa Ebanghelyo. At ito ay maya-maya lamang ay ating i-elaborate paano po natin nalaman ang karunungang tinutukoy dito na kaloob ng banal na Espiritu ay ang karunungan patungkol sa kaligtasan na nasa krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Baliwala ang karunungan kung ang isang taong pinagpapahayagan nito ay walang kapasidad o walang kakayahan na malaman, maunawaan, tanggapin, yakapin sa paraan ng pagtitiwala ang karunungang ipinapahayag sa kanya. At kung ating makikita, base sa mga sinasabi ni Apostol Pablo, ang karunungang ito ay ipinagkaloob sa buong sanlibutan. Ito ay ipinahayag maging sa mga hindi sumasampalataya. Ngunit ang kakayahan na ito ay malaman, na ito ay maunawaan at tanggapin, yakapin, at maging ang ito ipahayag sa isang matapat at makapangyarihang paraan ay dahil lamang sa banal na Espiritu na siyang nag-i-enable sa mga tao na ito. At ang pagkakaroon ng kakayahan to take heed, maunawaan and to accept the wisdom coming from the Spirit, ito ay exclusive lamang para sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos, as we shall see later on. Pero pag-usapan muna natin yung una sa mga bagay na ipinapahayag dito ni Pablo. At yun ay ang karunungang malayang kaloob ng banal na Espiritu. Matapos niyang sabihin na ang kanyang pangangaral ay kanyang ginagawa ayon sa kapangyarihan ng Diyos, ayon sa karunungan o pagpapakita ng kapangyarihan
ng Espiritu, sinabi niya sa verse 6, ngunit sa mga nasa hustong gulang. At ang tinutukoy dito ng mga nasa hustong gulang, ginagamit niya yung language ng nasa hustong gulang as in a figurative language. Hindi siya sa literal na paraan. At pag ginamit sa Biblia ang salitang nasa hustong gulang, ito ay nangangahulugang noong sa mga nasa kapanahunan na. At ang tinutukoy ng mga nasa kapanahunan, ito yung kapanahunan na kung saan ay itinakda ng Diyos bago palikhain ng sanlibutan ng isang makasalanan na makakasumpong ng ebanghelyo ay hahantong sa tunay na pagsisisi ng kanyang kasalanan at pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. So it talks about the predestined time for each and every one of the elect to come to genuine repentance and faith. Kaya sinabi ni Apostol Pablo bilang ang kausap niya ay mga mananampalataya ng Korinto, ngunit sa mga nasa hustong gulang ay nagsasalita kami ng karunungan. The word nagsasalita there is used in a progressive tense, meaning sa tuwing sila ay nangangaral, ang mga nasa kapanahunan na ayon sa pagtatakda ng Diyos na humantong sa tunay na pagsisisi at pagsampalataya sa karunungan at pinagkakaloob ng Espiritu, doon nila malalaman o doon nila marirealize that the message being preached to them is a message or the message of wisdom. Nagsasalita kami ng karunungan doon sa mga nasa hustong gulang. Gayunmay, dito natin makikita yung tinatawag na separation or distinction, hindi ang karunungan ng kapanahunang ito o ng mga pinuno sa kapanahunang ito na pawang mawawalan ng kabuluhan. Idinidistinguish ni Apostol Pablo kung anong karunungan ang kaloob ng banal na Espiritu na kanya o kanilang ipinapahayag sa tuwing sila ay nagsasalita na siyang sinasampalatayanan ng mga nasa hustong gulang o nasa kapanahunan na for them to be saved at the time. At ang distinguishing factor na ito, it is different doon sa karunungan na kung saan ipinapahayag ng mga pilosopiya noong kanilang panahon, ng mga itinuturing na pinuno noong kanilang panahon, because this is distinct. Sabi nga niya sa mga nakaraang mga talata, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. And for those who are perishing, sabi niya sa Romans chapter 1, although they think they are wise, they have become fools. Dahil sa tingin nila ang kanilang karunungan, na tunay naman ay kahangalan sa mata ng Diyos, ay ang siyang tunay na karunungan. Ngunit ang tunay na karunungan ay hindi ang kanilang pinangahawakan, kundi ang mensahe na sa pamamagitan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu ay ipinapahayag sa lahat ng tao. At dito natin makikita na sa malayang kalooban ng banal na Espiritu, that wisdom is being revealed to all, not just to the elect. At kaya natin nasabi, ay salamat po, nasabi itong mga bagay na ito that it is being revealed to all and not just to the elect, ay dahil mayroong nagre-respond dito in a negative sense. Sinasabi nila na kapag ka itong mensahe na kanilang ipinapahayag, itong karunungan na galing sa banal na Espiritu, ay sumagi sa pandinig at pag-iisip ng isang wala sa hustong gulang, hindi kabilang sa mga itinakda ng Diyos na maligtas, ito ay pawang kahangalan sa kanila. Kaya nga, ang sinabi dito ni Pablo in verse 7, sa halip ang sinasabi namin ay ang hiwaga at itinagong karunungan ng Diyos na kanyang itinalaga pa bago pa nagkaroon ng mga panahon para sa kalawalhatian natin. Okay lang. Sige lang. Para sa kalawalhatian natin. Pansinin natin yung mga salita na binanggit ni Apostol Pablo dun sa 7th verse, doon sa pangungusap na iyon. Tinawag niya ang karunungan na ito as isang hiwaga. Ngunit ang isang hiwaga ay hindi nananatiling hiwaga, ito ay eventually ipinahayag or in-reveal. Kaya nga nung sinabi niya na sa halip ang sinasabi namin, ang kanilang ipinapahayag na karunungan, dito natin makikita na ito'y galing sa Espiritu dahil sinabi niya ng hiwagang ito na kanilang sinasabi
sa tuwing sila'y magsasalita ng karunungan ay ang itinagong karunungan ng Diyos. The word itinagong is in past tense. At makikita natin yung katotohanan ng tinatawag nating progressive revelation na simula pa lamang ng lumang tipan hanggang sa katuparan nito sa bagong tipan sa pagdating ng ating Haring Pastol, ng ating Panginoong Hesukristo at nang matapos niya ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang dating noon ay parang malalabong mga detalye patungkol sa paparating na kaligtasang pangako ng Diyos ay unti-unting nagiging malinaw as time goes on. That is what we call progressive revelation. Na kung dati siya ay veiled, unti-unti siyang in-unveil. Para siyang natatakloban ng kortina sa isang stage na unti-unting hinila pataas hanggang puspusan na malahad o malantad sa mga taong pinangakuan nito. So ang hiwagang ito hindi na hiwaga ngayon sapagkat ito'y dating itinago ngunit ipinahayag na sa panahon ngayon. At ang katotohanan ito na unti-unting ipinahayag at inilantad sa kapuspusan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay inintend niya. Kanyang itinalaga pa bago magkaroon ng mga panahon para sa kaluwalhatian, and then that's the word natin. Ang salitang natin doon in its immediate context pertains to the Corinthian believers, pero in its timely application, it pertains to every believer. Sa bawat mananampalataya, isa to sa mga biyaya ng ating Panginoon. Ito'y inilantad sa paraang may kapangyarihan sa atin na mga itinakda at hinirang ng Diyos. Nang dahil sa ito ay nangyari noon pa lamang, yung pagpaplano at pagtatakda nito bago pa man nagkaroon ng mga panahon, bago pa man nilikha ang oras, bago pa man nilikha ang lahat ng mga planeta, bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang karunungang ito ay pinagpasahan ng ilantad ng may kapangyarihan para sa kaluwalhatian ng mga hinirang ng Diyos. Every believer, as we shall see later on, only believed because they have been planned to believe. They have been predestined to ng ating Panginoon. Noon pa lamang, habang pinaplano pa lamang ang paglikha ng sanlibutan na ito. At paano natin nalaman yon? Dahil sinabi niya sa verse 8 na kumpara sa mga mananampalataya na pinagkalooban ng makapangyarihang paglalantad ng karunungan ng Espiritu which is the gospel, in comparison to the unbelieving or to the non-elect, sabi sa verse 8, wala ni isa man sa mga pinuno ng kapanganahunang ito ang nakaalam nito. Yung salitang nakaalam is not necessarily meaning na hindi nila kumbaga narinig or hindi sila na-expose sa katotohanan, but they were never able to come to the knowledge of the truth. Kahit pa sila ay nakarinig or sila ay na-expose sa karunungang ito ng Banal na Espiritu. Sapagkat kung ito'y nalaman nila, ito yung distinction, kaya din na natin nasabi na ang karunungang tinutukoy dito ay ang Ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y nalaman nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. No wonder why the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sapagkat aking ipinasyang walang makilala sa harapan ninyo, malibang si Kristo Jesus at siya na ipinako sa krus. Let it be a reminder sa ating lahat na sa kadamihan ng karunungan na maaari nating mapulot, many of which are beneficial to us, it will always be primarily the greatest wisdom. Ano yon? The cross of the Lord Jesus Christ. At pag tinukoy natin ang krus ng Panginoong Hesukristo, it talks about the entirety of the person and work of Jesus Christ. When we talk about the person of Christ, we talk about who He is.
Pag pinag-uusapan natin ang work ni Christ, kahit ang gamitin pa dyan ay krus lamang, but it talks about everything that leads to the cross and everything after the cross. Yung kanyang perpektong buhay bago siya dumako sa krus. Yung kanyang paghihirap bago siya dumako sa krus. Yung kanyang kamatayan nung siya ay nasa krus. And then after the cross, nung siya ay inilibing. And then after the cross, nung siya ay muling nabuhay. The cross becomes the reference point para i-summarize yung totality ng naging gawain at misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ito lamang ay tinanggap, ito lamang ay naunawaan ng mga tao na noong mga panahong una ay naging susi upang ipapako sa krus ang ating Panginoon, kung ito lamang mga bagay na ito ay alam nila, hindi sana nila ayon kay Apostol Pablo, ipinapako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. And it is always best to recognize who Jesus is. He is what? The Lord of Glory. Sabi ng ibang mga translation, He is the King of Glory. So itong pinakamataas na karunungan na kaloob na malaya ng banal na Espiritu sa atin talks of Christ as the King of Glory. Lahat ng kaluwalhatian ay para sa Kanya lamang. At dito natin makikita ang lubhang halaga at lubusang halaga, the value of the one crucified on behalf of sinful men, on behalf of the people who repent and believe, on behalf of those who have been elected to salvation. Napakataas ng halaga ng ating kaligtasan. At ito'y halagang hindi may kukumpara sa kahit ano pa mang bagay, kahit ano pa mang nilalang, kahit ano pa mang pagkakataon o kalagayan dito sa sanlibutan ito. Because what we're talking about as the cost of our salvation is none other than the King of Glory Himself. Ang Panginoon ng kaluwalhatian, at ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pinahayag sa atin. Sabi ni Paul in verse 10, ngunit ipinahayag ito sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At dito natin malalaman na ito'y galing sa Espiritu dahil binanggit ni Pablo ang mga bagay na ito sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, pati ang malalalim na bagay tungkol sa Diyos. Come to think of it, ang ating Panginoon ay hindi obligado na ilantad sa atin anuman ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kung ano man ang ilihim niya, hindi natin o wala tayong karapatan na paratangan ng ating Panginoon na tayo ay kanyang pinagdadamutan ng mahalagang klase ng karunungan. Meron tayong Deuteronomy 29:20, the secret things belong to God and the things that He has revealed belongs to us. Pero hindi natin may aalis na ang Panginoon ay may karapatan na maglihim sa atin dahil wala naman tayong karapatan mag-demand sa Kanya at hindi siya obligado na maglantad ng kahit ano sa atin. Pero sa pamamagitan ng mapagbiyaya at malayang pagkilos ng banal na Espiritu na ipahayag ng mga mangangaral na kagaya nila Pablo, hindi lamang kung ano ang nais ibuka ng kanilang mga bibig, ngunit ang mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos. Sinabi niya sa illustration in verse 11, sapagkat sinong nakakaalam ng mga iniisip ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Wala naman talagang nakakaalam ng ating mga pag-iisip, malibang ito'y ilantad natin sa iba, kundi ang ating mga sarili lamang. It is our spirit, ang ating mga kaluluwa, ang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa ating isipan. And as an illustration, sinabi ni Apostol Pablo, gayon din naman, walang nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos, kundi ang Espiritu ng Diyos. So madaling salita, whatever wisdom from God's Word, anumang mga karunungan ang mayroon tayo na ating nakuha mula sa salita ng Diyos mismo, ito isang mapagbiyayang pagkakaloob ng ating Panginoon na ibahagi sa atin ang mga malalalim na nasa kanyang kaisipan.
Hindi sinabi dito sa mga talatang ito na ibinahagi iba sa lamang karunungan na nasa isip ng Diyos. Ngunit maging ang mga kalaliman ng nasa isip ng ating Panginoon ay kanyang ipinahayag sa atin. At kung ating titingnan mabuti, isang malalim na bagay na ibigay ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa isang makasalanan o sa mga makasalanan para sa kanilang kaligtasan. Na sila mga makasalanan na nararapat hatulan at durugin ng Diyos, napakalalim isipin. Hindi maabot ng ating kaunawaan kung bakit tayo ay kabilang at yung iba pang mga magsisisit sa sampalataya ay ibinilang ng Diyos sa mga taong tinubos ng kanyang pagkakaloob ng sarili niyang anak na nagkatawang tao at nagpakababa para siyang dumanas ng pinakamarahas na paghihirap dito sa daigdig para sa mga makasalanang nilikha ng Diyos intendedly para maging kanyang kaluguran, pero sa halip ay naging mga rebelde na naghihimagsik patuloy laban sa kanya. Alam nyo, pwede nating sabihin that the gospel, the wisdom of the gospel is basic, foundational. But regardless of its being basic and foundational, we can never grasp the deepness of the wisdom of the gospel. At hindi siya contradiction. Kung isipin natin paano nangyari ang isang basic na bagay ay hindi natin mag-grasp its full its extent. Kasi magpahanggang ngayon, though the gospel message is somehow a simple message to grasp, pero the graciousness of the message is really difficult to grasp. Mas madaling sabihin na tayo naligtas ayon sa biyaya ng Diyos kaysa ipaliwanag kung gaano ka mapagbiyaya ang biyaya na iyon. Yun yung kailangan natin laging tatandaan. It remains to be deep. And that is what makes it wonderful. Kaya nga sa mga pahayag ni Pablo, matapos niyang idetalye ang karunungan ng Ebanghelyo sa mga taga-Roma, nag-doxology siya in Romans 11. At isa sa mga pahayag niya o anong ganda o anong lalim o anong hindi maabot ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. At bagamat hindi natin maaasahan na tayo abot dun sa kaibuturan ng lalim dahil tayo mga limitadong mga nilalang, pero tayo ay mapalad na sa biyaya ng Panginoon ay tayo pinagkalooban ng kanyang malayang biyaya sa pamamagitan ng pagbibigay at paglalantad ng banal na Espiritu na magkaroon at patuloy na mahubog ang ating mga kaisipan, puso at buong buhay ng karunungan na patuloy na inilalantad sa atin ng ating banal na Espiritu. Yung mga naging pangangaral nung nakaraan, yung nagiging pangangaral ngayon, kanino nyo man narinig at magiging pangangaral na maririnig nyo pa kahit kanino sa mga matatapat na mangangaral, ay lagi nating tatandaan at maging ang inyo mismong mga pansariling pagninilay-nilay na kung saan ay sa mga bawat pagninilay ay kayo unti-unting binibigyan ng kaunawaan ng banal na Espiritu sa kanyang karunungan. Ito'y nananatiling isang dakilang biyaya na dapat natin at patuloy natin na ipinagpapasalamat and patuloy natin na hinahanap-hanap, patuloy natin ipinupursige para sa kapakinabangan ng ating mga kaluluwa. At yun naman talaga ay para doon. It is always for the benefit of our souls, for the enriching of our souls, enriching ng ating fellowship sa ating Panginoon, and thanks be to God for His Spirit. Siya na ating Panginoong Espiritu ay patuloy na naglalapat sa atin at naglalantad sa atin ng mga karunungan na ito. Tandaan nating mabuti na napakapalad nating mga mananampalataya na tayo pinagkakalooban ng ganitong klase ng karunungan. Na sa kalayaan ng banal na Espiritu, kasama ka. Kasama tayo sa mga pinagkakalooban ng ganitong karunungan. Pero gaya nga na nabanggit ko kanina, nang dahil sa ito ay pinaliwanag ni Pablo,
Baliwala ang inilalantad na karunungan kung walang kakayahan o kapasidad ang pinaglalantaran nito na ito'y maunawaan, na ito'y tanggapin, at ito'y may sa buhay. Kaya dumako tayo sa ikalawa, ang kakayahang malayang kaloob ng banal na Espiritu. At may dalawang klase at least, categories ng kakayahan na mababanggit dito ni Pablo na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu kasama ng karunungan na kanyang ipinagkakaloob. Una, nandito yung kakayahang malaman, maunawaan at matanggap ang karunungan ng banal na Espiritu. At naroon din yung ikalawa, yung kakayahang maipahayag ang karunungan mula sa banal na Espiritu. Ngayon, let me quote John Calvin first. May sinabi siya, which in turn, habang tumatagal, looking at the text, makikita natin that we could relate what John Calvin said kung ano yung binabanggit ni Pablo sa mga talatang ito. Sabi ni John Calvin, Christ came with the Holy Spirit for two reasons. One is to separate His people from the world, and then the other is to gather them into the hope of an eternal inheritance. Pag-usapan natin yung binanggit ni Calvin na isa sa mga rason kung bakit ipinagkaloob sa ating sa pamamagitan ni Kristo ang banal na Espiritu, and that is for separating His people from the world. Ibukod. At pag sinabi natin ibukod, that is what it literally means, ihiwalay. Bagamat tayo ay nandito pa rin, ngunit tayo ay mga taong ibinukod at patuloy pang ibinubukod sa mga tao ng sanlibutan. Tingnan niyo sabi ni Apostol Pablo, nung sinabi niya, babalikan ko yung binasa ko kanina, verse 8, wala ni isa man sa mga pinuno ng kapanahonang ito ang nakaalam nito. Kunin natin yung salitang mga pinuno sa kapanahonang ito, which represents in a timely application all of those who reject Christ, at yung salitang malaman nila. And that is to come to a salvific understanding, nakapagliligtas o matubusing kaunawaan o pagkakaalam sa karunungan ito. At sabi dito ni Pablo, kung alam lang nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, and he was quoting the Old Testament, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao, ano yung tinutukoy? Yung karunungan. Ay ang mga bagay na, ano yun, inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Dito natin makikita yung koneksyon ng malaman sa isang matubusing paraan at yung magmahal sa Panginoon. Those who know salvifically would turn to loving Him who is the wisdom of God. Binanggit din naman talaga, kababanggit lang ni Pablo sa 1 Corinthians 1. Who is Christ? Ano sabi niya? Christ is to us the wisdom of God. Ang karunungan ng Diyos. Our sanctification, our justification, our righteousness. Sa mga huling o bandang huling bahagi ng 1 Corinthians 1. Pero damhin natin ang lawak ng biyaya ng Diyos, ang lawak ng biyaya ng malayang pagkakaloob ng Espiritu na hindi ka lamang kasama sa mga tao na kung saan inilantad ang karunungan niya, ngunit sa halip ay binigyan ka rin niya. Binigyan niya rin tayo ng kakayahan na malaman and in turn magresulta sa bagamat hindi pa perpekto, ngunit unti-unting paglagong pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi dito ni Pablo, quoting from the Old Testament, ang mga bagay na ito, not only the wisdom, but the capacity to receive that wisdom, ay mga bagay na inihanda na ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. It was already prepared for in advance. Kaya tayo ay makakatiyak dahil ito inihanda na ng Diyos noon pa lamang. Kahit sino man ang sumampalataya at magsisi ng kanilang kasalanan, those who belong to the elect of God are sure to receive this inheritance
nang dahil sa ito'y noon pa lamang ay inihanda na ng Diyos para sa atin. Ikaw at ako ay inihanda na ng Diyos na magkaroon ng kapasidad sa itinakdang panahon sa pagdating ng ating hustong gulang na sumampalataya sa Ebanghelyo at patuloy na sumampalataya dito upang magpatuloy din ang resulta ng pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo sa ating patuloy na pagtingin at pagtanggap, pagyakap, pagsandigan sa karunungang ipinagkakaloob sa atin ng Banal na Espiritu patungkol sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung dahilan kung bakit ka at ako may kakayahang malaman, may kakayahang maunawaan, at kakayahang yakapin at tanggapin. At patuloy dito ay ang kakayahang unti-unting maisabuhay ang karunungan na kaloob ng banal na Espiritu. Kaya sinabi rin dito ni Apostol Pablo, aside from the advance na paghahanda ng Diyos para ipagkaloob sa atin not only the wisdom but also the capacity for that wisdom, sinabi ni Apostol Pablo, gamit ang kanilang sarili as an illustration, kami ay tumanggap hindi ng espiritu ng sanlibutan in verse 12, kundi ng espiritong mula sa Diyos. At yun din naman ang case para sa lahat ng mga believer. Isa sa mga pangunahing salvation blessing. Ito ay tinuro din sa amin ni Pastor Noel noon. Isa the Holy Spirit. Pag binasa natin yung Ephesians 1:13, after nating manalig sa Ebanghelyo, when we heard the message of the gospel, and then we believe, ano kasunod kaagad? We are sealed by the Holy Spirit of promise. Tayo kaagad tinatatakan. Tayo agad pinananahanan ng Banal na Espiritu. At sinabi ni Pablo, kami tumanggap hindi ng espiritu ng sanlibutan, kundi ng espiritong mula sa Diyos. At bakit? Sabi niya bilang pagpapatuloy, upang malaman namin. Then there it goes. Upang malaman namin ang mga bagay na walang bayad na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Salvation is always referred to as what? A free gift. Isang libreng kaloob na walang bayad mula sa Diyos. Actually, redundant na yung sinabi ko. Walang bayad na kaloob. Libre. Dahil ito'y lahat pinagtrabahuhan ng kanyang anak. Pinilano ng Diyos Ama, inilalapat ng Banal na Espiritu, and we are tayo yung mga nagbe-benefit dito, but none of us worked for our salvation. Pero paano natin nalaman yung mga bagay na yon? Kailan natin naunawaan kung ano ang biyaya ng Diyos? Paano natin nalaman o paano natin nalaman na hindi pala yung ating iniisip dati na tayo tatanggapin ng Diyos dahil naging mabait tayong kaibigan o naging mahusay tayo sa ating ginagawa o naging matulungin tayo sa mahirap, as good as those things may be. Kailan natin nalaman ng pinakamaganda palang karunungan at bagay na mula sa Diyos ay walang bayad? Hindi natin pinagtrabahuhan at kailanman hindi natin dapat pagtangkaan na pagtrabahuhan. Kailan natin nalaman na yon? Simula nung binigyan tayo ng Banal na Espiritu ng kakayahang malaman ito. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa verse 12. Kami tumanggap hindi ng Espiritu ng sanlibutan, kundi ng Espiritu mula sa Diyos upang malaman namin. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya na at ako ay sumasampalataya na sa Ebanghelyo, huwag nating ipagmalaking tayo mas mahusay kaysa sa iba. Kung bakit tayo tumanggap ng kaalaman na ito at niyakap natin ang kaalaman na ito. Pero dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu na siya'y sumaatin at lapatan sa atin o ilapat sa atin ang tiniyak na gawain, ang benepisyo ng ginawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay, kaya tayo nag-arrive sa kaunawaan, sa kaalaman, sa pagtanggap
ng mga bagay na walang bayad na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Noong panahon nila, nagdi-divide sila over dito. Nagpapataasan sila ng husay and so on. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi kayo dapat maging ganyan. Kung hindi ang Espiritu ay kumilos at hindi kayo nakatanggap ng banal na Espiritu, hindi nyo malalaman ang mga bagay na yan. Dito rin natin makikita that indeed regeneration precedes faith. Malibang kumilos muna ang banal na Espiritu, no one would arrive to saving faith. Kasi to arrive at saving faith, ano yung pinakaunang component ng faith? Knowledge. Anong next? Kailangan meron kang assent o pagsang-ayon. Ano pa yung isang component ng faith? Pagtitiwala. And unless regeneration happens first, true faith won't happen. Na dito natin malalaman, aside from the fact na ang kakayahang malayang kaloob ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng kakayahang malaman, maunawaan at matanggap ang karunungan ng banal na Espiritu bilang tayo tinawag din ng Panginoong Hesukristo in one way or another na maging mensahero. You don't need to be a pulpit officer o maging pastor ka para ikaw ay mangaral. Pero tayo lahat in our different degrees and different ways ay tinawag ng Panginoon na maging mensahero ng Ebanghelyo. At dito sinasabi ni Pablo, as an encouragement for us, na mga tinawag din ng Panginoong Hesus na maging mensahero ng karunungan na ito, ang banal na Espiritu rin na magbibigay sa atin ng kakayahang maipahayag ang karunungan na mula sa Kanya. At verse 13 ng ating teksto, at ang mga bagay namang ito, tinutukoy niyo yung mga bagay na ipinaalam sa kanila nung matanggap nila ang banal na Espiritu. At ang mga bagay namang ito, yung mga kaloob na walang bayad mula sa Diyos, ay ipinapahayag namin. Hindi sa pamamagitan ng mga salitang ayon sa pagtuturo ng karunungan ng tao, kundi sa pagtuturo ng Espiritu na aming ipinapaunawa ang mga bagay na espiritual sa mga espiritual. One of the things na sinasabi ng mga theologians about the Holy Spirit is that the Holy Spirit is the greatest teacher. Siya ay guro. Lagi niyong tatandaan, ang banal na Espiritu sa kahit sino mangangaral o kahit sa anong panahon na kayo lang mismo ang pansarili niyo kayo nag-aaral ng banal na kasulatan, whatever means it would be, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa inyo. Siya nagtuturo sa atin sa pagpapahayag ng mga ngaral o sa inyong pansariling pagninilay-nilay. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. At ang mga bagay na itinuturo sa atin ng Espiritu, binibigyan din niya tayo to a certain degree ng kakayahan na ito ay maibahagi natin. May it be sa pangangailangan ng ating kapwa mananampalataya na mapaalalahanan, o di kaya naman ay sa hindi pa sumasampalataya upang sila ay maligtas sa ating pagbabahagi sa kanila ng mga karunungan mula sa Espiritu. Ang mga bagay namang ito ay ipinapahayag namin ikaw ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng mga salitang ayon sa pagtuturo ng karunungan ng tao, kundi sa pagtuturo ng Espiritu. The Holy Spirit teaches. That is how He enables us. Pinuturuan niya tayo. And in turn, ang nangyayari, to set proper expectations, ito ang gusto ko kay Pablo rin pag nag-elaborate siya. Nagseset siya ng proper expectation. Ang sabi niya, ipinapaunawa nila na aming ipinapaunawa ang mga bagay na espiritual sapagkat ang itinuturo ng Espiritu ay mga bagay na may kinalaman sa mga espiritual na bagay. Ipinapaunawa ang mga bagay na espiritual kanino? Sa mga espiritual. Kaya maganda dito, the Apostle Paul, in encouraging, is setting proper expectations, ang tutugon lang ng afirmatibo sa mga bagay na espiritual, kaya mga taong espiritual. Those who have been what?
made alive by the Spirit of God. Ano natin nalaman na yung konteksto? Dahil ang verse 14. Ngunit ang taong di spiritual. So may distinction na nagaganap. Sino lang ulit ang uunawa ng mga bagay na spiritual? Yung mga spiritual. Kaya wag na tayo magtangka. Ito kayang taong to spiritual, malibang yun, alam mo ng mananampalataya, madali yun. Pero kung ikaw ay mga ngaral sa hindi pa sumasampalataya, wag na tayo mag-speculate kung siya ay elect o hindi. Ipangaral lang natin ang matapat at ibahagi. And let's leave the result to God. Tandaan natin mabuti sinasabi ni Pablo, the proper expectation, ang pagpapaunawa ng mga bagay na spiritual, itutugunin lamang ng affirmatibo ng mga taong spiritual. Ngunit ang taong di spiritual, verse 14, tingnan nyo yung pinagkaiba, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan ng mga yon sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan. So walang pagtanggap. Bakit? Kasi walang kaunawaan. No one can accept something that they do not understand. Mga iyon ay hinahatulan sa espiritual na paraan. Bakit? Those things are what? Based upon spiritual things. And the person without the Spirit won't accept because they won't understand the things of the Spirit of God. At hinahatulan naman ng espiritual ang lahat ng mga bagay at hindi siya hinahatulan ng sino man. Ayos ko ipaliwanag yung konteksto ng verse 13. Ang ibig sabihin nito, ang isang taong espiritual na tumatanggap ng mga bagay ng Diyos, na pawang espiritual, ay magkakaroon ng matuwid na paghuhusga o paghahatol sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng scripture na humatol. Nung pag ginagamit ng iba, yung mga nasa Matthew, ganyan, do not judge, lest you'll be judged and so on. It is not a forbidding of judging. It is an encouragement to judge rightly. Imposible na tayo hindi makapag-judge. Once we discern and we come up with a conclusion, that's already a judgment. Pag sinabi ko mali yan, that's a judgment. Pag sinabi nating tama yan, that's a judgment. No one is exempted in judging. We are supposed to judge rightly, not to not judge at all. At ang sinasabi dito, hinahatulan ng isang taong espiritual ang lahat ng bagay. Bakit? Ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo pagdating ng banal na Espiritu, we shall know these important things. Ano yon? Righteousness, holiness, and judgment. Imposibleng malaman natin kung anong matuwid kung hindi natin ma-judge ang isang bagay kung tama at mali. Hindi natin malalaman kung anong banal at hindi banal unless we judge all things whether that thing is holy or not. At you won't arrive to the proper understanding of judgment, yung hatol, unless tayo, ayon sa Espiritu ng Diyos, ay marunong humatol. At ito yung mga bagay na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakaloob ng banal na Espiritu. At isa pang nais nating linawin, nung sinabi ni Pablo, at hindi siya hinahatulan ng sino man, hindi ibig sabihin nun na hindi tayo madadjudge ng iba. Ang ibig sabihin nun ay sa mga paghatol ng sino man ay hindi yon uubra kung ang ating paghatol ay ayon sa Espiritu ng Diyos. Kung kilala niyo si John Knox, isa sa mga bagay na sinabi niya, those who are in Christ always is in the majority. Bakit niya sinabi yon? Di ko alam si John Knox ba o si John Calvin. Whoever has Christ is in the majority. So kahit nag-iisa ka at ikaw ay mali sa paningin ng iba, pero tama ka ayon sa kaloobang karunungan ng banal na Espiritu, you are in the majority. Yun yung konteksto ng verse 13. Hindi ibig sabihin hindi siya hinahatulan ng sino man literally. Ay ibig sabihin nito, their judgment won't have that effect. Maaari pa rin siyang i-persecute and so on, but ang tinutukoy dito is ultimate judgment or final judgment. In the final judgment, the believer will be vindicated. At ang kanyang final conclusion, sapagkat sinong nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon upang magpayo sa Kanya?
Subalit taglay namin ang pag-iisip ni Kristo. The wisdom that the Holy Spirit enables us to have and to preach or to share is none other than the mind of Christ. So natandaan niyo sinabi lang kanina ni Pablo, the Spirit of God knows the deep thoughts of us. Who is Christ Jesus? He is God who made Himself in the flesh. Whether to say the mind of God or the mind of Christ, it pertains to the same thing. At ang bawat mananampalataya ay may ganitong klaseng kalooban ng Diyos. We have the mind of Christ, just like the Apostle Paul. We have the scriptures. Not only do we have the scriptures, nasa atin din at binibigyan tayo ng enabling ng Spirit to know, to understand, to embrace, and to preach. Kung ano man ang nasa scriptures. Kaya habang tinitingnan natin itong mga talatang ito, malalaman natin dito na ang tunay na marunong ay isang tao na patuloy na tumitingin, patuloy na sumasalalay sa kalooban ng banal na Espiritu. Hindi siya na talaga na parang pag nagsalita ay sobrang husay o di kaya naman ay mahusay sa lahat ng bagay. Pwede nating tanggapin ang husay ng taong iyon. Pero ang tunay na marunong, sa kabila ng mga kapasidad na meron siya, siyang patuloy na tumitingin, tumitingala, tumatanaw, nagtitiwala sa banal na Espiritu at nagpapasalamat sa banal na Espiritu sa karunungan at sa kakayahan na ipinagkakaloob sa Kanya. At ang pinakauna dapat na lagi natin ipinagpapasalamat sa banal na Espiritu na pinakaunang kakayahang ipinagkaloob sa atin ay ang kakayahang makita si Jesucristo kung sino siyang talaga. Makita ang Diyos sa kung sino siyang talaga, yung talagang kasakdalan ng kanyang kabanalan na magdadala sa atin ng takot dahil ipapakita rin niya sa ganoong paraan ang kasakdalan ng ating kasamaan at pagiging miserable sa kamay ng Diyos sa panahon na tayo hatulan niya. At yung pagbibigay sa atin ng kakayahan ng banal na Espiritu na yakapin sa paraan ng pananampalataya ang tanging persona at ginawa ni Kristo para tayo ay mapalaya sa puot ng Diyos upang hindi pumatak sa atin ang paghatol at sa halip tayo maging kasama ni Kristo na tagapagmana niya at makasama tayo ng Diyos balang araw pagdating sa ikalawang pagkakataon ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpasalamat natin yung kakayahan na bagamat itinuturing na kahangalan ng sanlibutan ang mga bagay na ating mahigpit ayon sa banal na Espiritu na niyayakap, patuloy natin itong niyayakap sa kabila ng mga pagsalungat na ito. Ito'y dahil sa pagbibigay ng karunungan at kakayahan ng banal na Espiritu sa atin. At sa bawat panahon na tayo nakapaglilingkod sa iba, lalo na sa pangangaral at pagbabahagi ng mga karunungan ng Diyos, ito'y dapat natin ipagpasalamat at wala dapat maging attribution sa ating sarili. Ito'y tanging ipinagpapasalamat natin sa banal na Espiritu ng Diyos na binibigyan tayo ng kakayahan, ika ni Pablo, na hindi lamang malaman, ngunit ay maipahayag din sa pamamagitan ng salitang ayon sa pagtuturo ng banal na Espiritu ang mga bagay na ating sinisikap ipaunawa sa mga tao na espiritual. At bilang ang banal na Espiritu din ay may kapasidad na mga taong hindi pa espiritual maging mga taong espiritual by way of regeneration. Patuloy nating ipanalangin sa ating banal na Espiritu na sana sa mga panahong tayo nagsisikap ipaunawa ang mga bagay na espiritual sa mga tao hindi nating tukoy kung may kapasidad na ng mga bagay na espiritual, ay kilusinawa ang mga taong ito ng biyaya at malayang pagkilos ng banal na Espiritu upang sila rin na hindi lamang tumanggap ng karunungan, ngunit magkaroon ng kakayahang yakapin ito sa paraan ng pananampalataya. At dahil riyan, bilang pagtatapos, sa mga pangunahing hamon nito, sa kabila ng kapasidad, yes, we can study and we must meditate kasi kasasabi lang natin
Ayon sa talata, lahat ng yan galing sa Espiritu eh. Biyaya yan sa atin. But it encourage even the more na tayo ay manalangin. Sapagkat malibang tayo ay patuloy na sumandigay. Kahit gaano pa kalawak at karami ang karunungang nakaharap sa atin, it won't have an effect to us and to others unless the Holy Spirit intervenes. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo mananalangin mga kapatid at tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang naging mensahe para sa atin ngayong umaga. So let us pray. O aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng mga talatang ito na iyong pinadaloy sa amin sa pamamagitan ng panulat ni Apostol Pablo. Salamat Panginoon sa pagpapadala mo hindi lamang ng iyong anak para sa amin, ngunit maging ng banal na Espiritu para sa ikakapakinabang ng aming kaluluwa. It is by Him, Panginoon, na kami nag-arrive sa tamang kaalaman, kaunawaan sa iyong karunungan. At ang pinakamataas na karunungan ay pinagkaloob mo sa amin ay ang karunungan ng Ebanghelyo. Si Kristo Jesus at siya na napako sa krus. And at the same time, nagpapasalamat kami. Hindi mo lang inilantad sa amin ang karunungan ito. Binigyan mo kami ng kakayahan na ito'y aming yakapin sa paraan ng pananampalataya. Patuloy namin itong hanap-hanapin. Patuloy kami lumago sa pamamagitan nito. At ng kakayahan, Panginoon, to whichever degree or extent na itong mga bagay ay may paunawa namin, may bahagi, may pangaral, may turo sa iba't ibang tao. Kami sa mga bata, sa mga taong kaedad namin. Sana tulungan mo kami bilang ikaw nagbibigay ng kapasidad na pursigihin namin ang pananalangin sa iyo habang patuloy kami nagdinilay-nilay sa iyong salita. Para Panginoon, may paunawa din namin sa iba ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Help us to rely on your Spirit alone. At ang pinakapangunahing halimbawa niyan, Panginoon, ay ang aming Panginoong Jesus. Na bagamat meron siyang kapangyarihan bilang Diyos nung siya'y nagkatawang tao. Pero sa halip, siya'y buong nagtiwala sa banal na Espiritu upang magawa niya ang mga bagay na kanyang ginawa dito sa daigdig. Andun din ang kanyang pagpapasakop sa banal na Espiritu. At sana gayon din kami. Di lamang kami basta magtiwala sa Kanya, ngunit magpasakop din sa Kanya. Sa panahong nais niya, ay kami masubok para sa aming kalalago. Ngayon pong salamat, sana mag-resonate po ito sa aming mga buhay. Palaguin po ng gusto o aming Panginoong Diyos. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. So tayo po ay magsitayo, mga kapatid. Tayo po ay aawit ng ating tugong awitin. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.